Oh yes mga ka-art lover, kumustahin natin si Richard Gomez. Ano na kaya ang ginagawa ng ating matini idol noong dekada 90, isang macho guwapeto, palibasa lalaki cast, kasama ni Chong ito. Si Richard Gomez, gwapong gwapo, matangkad, tall, dark, and handsome. At nagiging mayor daw ito at ngayon ay nakikita nating nagsasaka. Ano nga kaya ang nangyari kay Richard? Ating tingnan at panoorin sa bidyong ito. Pagtatanim, kailangan ng talaga tama yung soil conditions para si tatanim mo. Tapos, kailangan mo tiyaga lang tayo ng konti. So, you'll enjoy the fruits of your labor, no? Yan. Grabe to. Dati yung baba lang nito, ngayon taas-taas na nila. Kaya tayo mahulog dito. Itong si Richard Gomez or Guma, ang tawag sa kanya ng mga kaibigan, ay likas ito na komedyante. Kahit na yan ay matangkad, gwapo at maskulado or hunk, ay nagtataglay din ito ng sense of humor, which is yan talaga ang ng mga chicks. Hinahabol ng mga chicks sa lalaki, hindi lang gwapo, hindi lang mayaman, kundi merong kakayahan na magpatawa. Katulad ni Joey Marquez, yung na-feature natin noon. Ang isa ring komedyante yon, matangkad din, kaya nga sila ay merong programa sa television noon na palibasa lalaki. Kung naalala nyo, mga ka-art lover, yung palibasa lalaki. Sila ito, si Goma at si Chong, yung si Joey Marquez na isang, sabi nila babaero daw. Itong si Richard naman talagang habulin ito ng chicks. Okay, yun lang pagkaiba sa dalawa. Yung si Chong ay matinik sa chicks. Ito si Richard, kasi macho guwapito, ay habulin talaga. Kaya nga pati si Lucy Torres, maganda, mistisa, mayaman na sindera, ay nahulog ang puso. Or ang puso ay natuhog ni Guma. Okay, patuloy tayo sa kanyang video, sa kanyang farm ito na kuha, para atin makita kung ano ang ginagawa ng ating idol. Yun, ang dami ng bunga, oh. Wow! Ito, ano mo, yan, oh. Ito, ano, wow! Ito, Yan. ha? Sabi ko nga, Ito, ha? Kala ko nga eh. Wow! Dwarf pala na, Ito nga, aromatic dwarf coconut. na kukunat yan. Upo! Napakabait! Nagulay! Opo. Okay, Guma, kumusta ka dyan? At salamat sa bidyong ito na aking ipinamahagi sa aking channel. At subscribe nyo rin mga ka-art lover itong, kung hindi nyo pa na-subscribe ang Guma at Home, yan, magandang content kasi yan, kasi farming. Ang akin naman ay nagbibigay lang ako ng reaction sa bawat video na pinipicture ko sa aking channel. Maraming salamat. Ito nga pala ang plantation ni na Richard Gomez at Lucy Torres sa Ormoc. At balita ko ay, last time na nabalitaan ko ay si Richard Gomez ay isang mayor sa Ormoc City. At ngayon ang kanyang hobby ay itong pagtatanim ng kung ano-ano sa kanilang farm. Balikan natin si Richard. Ang hahaba nito, ah. Wow. Yun, upo! Oh, Napakabait! Nagulay, di ba? Upo! ayan, mayroong joke for the day kayong mga ka-art lover ngayon. Ano ang mabait na gulay? Upo. Ayan, ayan pala, upo. Sus! Ito, ang laki, oh! Ang dagwa, uy! Aba, Ito yan, oh! Ito yung isang variety marunong natin. nang magbisaya si Richard, of Sino course. sa ibang variety, Matagal na no? siya sa Ormoc City. Yun, oh. Ito. Yun. Okay. Iba-ibang mga tanim niya dito. Meron ding pakwan, merong upo. Ito natin. Tama. Dito matatawa ka rin dito, pakinggan natin. Wow! Juicy, ah. Yun, oh. Matatawa kayo dito. Ito. Ah, yawn! Nice paing. Tignan natin, ah. Matamis ba? Tamis nito, ah. Tamis nga niyan. Tamis basta ikaw ang magtanim niyan.
dito nabanggit niya ang palibhasa lalaki, pakinggan nyo. Parang mahiwagang kamay ah. Ha? Parang palibhasa lalaki lang yan ah. Ha? Pangkamay. Parang palibhasa lalaki daw. Ayun ang kanilang sikat na TV show noon. Katambal niya si Joey Marquez. Ito maganda ito na ano, na taas yung lupa dito. Kasi makikita mo yung parang buhok niya, parang roots yan eh. So, pag tinamaan ng lupa, yung magro-rooting pa yan. Hindi, pero yun, tas yung ano, yung ilalim, ito pwede mo nang tanggalin to. Pwede mo putulin to. Itong si Richard Gomez, siguro sa tingin ko ay nasa ano na to eh. Kasi noong college ako, ito'y artista na. So, siguro matanda lang ng 5 taon ito sa akin or 6. Kaya nasa ano pa ito, mga 60 or 59, ganyan ang edad. So, malakas pa rin, matikas. At ang kagandahan ay nagbagong buhay na, hindi na chick boy kasi nandiyan na nga yung partner niya, si Lucy, hindi lang maganda, mayaman, mistisa, ano bang hahanapin? Napakaswerteng buhay ito. Yan. Pwede ka mag-pruning. Yan. Okay, maswerte talaga ang buhay ni Richard. Kung alam nyo ang istorya ni Richard Gomez, nag-umpisa yan ng madiskubre ng isang talent scout ng pelikula. Yan ay nagtrabaho sa McDonald sa Quiapo, sa Manila. At napansin nila na matangkad, tall, dark, and handsome. Kaya kinuha ng talent scout, nirekomenda sa mga producers. At dahil sa gwapo nga noon, ay kukunti lang ang mga gwapo noong dekada 80-90. Kaya si Richard Gomez, pasok ka agad sa mga gwapong-gwapong mga bagito sa showbiz. Yan ang istorya. Katulad din ni Isko Moreno na natagpuan sa pagkalakal ng basura. Ito naman si Richard ay natagpuan na nagtatrabaho sa McDonald in Quiapo. Okay, tara. Lambot no? Oh. Tamis yan. Wow! Tamis to ah. Totoo nga ang chismis. Ito nga aromatic coconut. Meron kasing programa noon sa TV na totoo bang chismis. Kaya yan, nagagamit ni Richard Gomez yung linyang yan. Wow! Sarap. Tirahin natin ito. Kain natin. Yan yata yung ginagamit na mga buko na niyog, yung maliliit sa paggawa ng virgin coconut oil. At sabi ni Richard ay aromatic daw. So ibig sabihin ay pwedeng panggamot ang mga niyog na yan. Itong kalokohan na ito dati. Nung when I was young, nakita ko yung sa Manila dati, yung magbibenta ng tubo, kinakarito nila gano'n eh. Galing o, ginagano lang oh. I was about mga 6 or 7 years old. Sabi ko sa mama, kaya ko kong gawin totoo yan. Kasi doon ako nag-eskwela sa Quiapo sa Manila noong 1988 first year college ako noon. At yung mga buko noon ay meron talagang magagaling doon, chap-chap ng mga buko, mabilis. Kaya ayun, dito sa kwento ni Richard na natamaan yung nasugatan siya at halos maputol ang daliri niya. Subukan ko. So ginawa ko yung bolo niya, pag ganun ko, shock! Halos naputol yung daliri ko to. So up to now, meron pa talaga akong scars eh. Oh. Nakita yung scar na yan. Yan oh. Dahil sa kakulitan ko nung bata ko. Yan oh. 1, 2. Tapos, labas yung buto. Kulay puti. Alam mo ginawa no? Galing talaga. So, mga 70s yan. Ginawa naman nung matanda doon. I was in front of the sari-sari store. Kinuha niya yung kamay ko. Nilubog niya dun sa sa gaas. Yung kerosene. O, parang si antiseptic daw yun. Tsaka para tumigil yung dugo. Yun, siguro hinimatay ako nun. Oo, kasi ang next memory ko nun, nandun na ako sa center eh. Yung ginagamot na nila na ganun. Talaga yung
mabalik gunita mo yung nangyayari nung kabataan ka. Katulad rin sa akin noon sa paggawa ko ng trumpo, yung trumpo. Halos maputol din ang daliri ko dahil sa yung sanga ng bayabas, ginagawa kong trumpo. Yun kasing mga laruan noon. Kaya yun, muntik na maputol yung daliri. At hindi ko makakalimutan kasi napakasakit ng mahiwa yung kamay mo ng bulo. Okay, balik tayo sa mga kwento ni Guma. So next na memory ko noon, nasa bahay na ako, nakahiga na ako, nakaganyan, my God. So ito sila pa yung gagaling magbukas ng ano, you know. So this one, siguro mga 2 months pa to, bago siya lumaki na ready for harvest. Usually yung ginagawa ko, pag commercial kasi, hindi harvest it na green tapos pinapahinog na lang nila. Ang gusto ko naman kay Stampil ko yata to. Ito yung stampil ko na kulay green na saging o ito ba'y lakatan? Pag pinutol mo yan, patay na yung isang tree niyan. Tapos tutubo na itong next sucker. Lakatan yata ito. At yan. So, iba naman, meron tayo dito saba. Simula na yun na puso. Ang saba ang pinaka the best sa lahat ng saging. Kasi pwedeng mong kainin na hilaw siya kapag hinog na. Pwedeng mong saingin din. At sabi ng matatanda, ang saba ay gamot at bitamina sa katawan ng saging na yan. Kaya kung kayo magtatanim, saba ang pinaka the best na saging. Kasi kahit saging may puso. Joke yan ni Richard dito. Atin nga pakinggan muli. Buti pa ang saging may puso. Yun, ito. Yun, malaki ito. Saka pwede siyang harvestin kasi kita mo kinakain na ng mga ng bats. So ito kukunin natin today. Sige. Salo. Pona. That's it. Yan, hinay. Woo! Okay. Sige. Yes. Laki ah. So once ma-harvest na natin to, yan, malaki oh. Puputulin to ni Paeng. Oh! Oh! Ingat ka dyan ha, baka masugatan ka. Samurai oh! Yan! Oh, samurai! Sarap ng buhay talaga sa probinsya kapag meron kang ganyang parang asyenda, malawak na kalupaan. At siyempre kapag may pera ka, kaya mong magpatanim ng kung ano-ano na magustuhan. Ang farming ay isa sa pinaka the best na recreation kasi papawisan ka, hindi lang yan. May makakain ka at hindi lang yan, meron kang maibenta. Yan, ang farming ang pinaka basic na unang negosyo sa mundo. Ang pagtatanim, kaya yan ang unang negosyo. Okay, at kung alam nyo, ang height ni Richard ay napakatangkad na tao yan. Ang height niya ay nasa 6'2", 6 feet and 2 inches. Nagbabasketball din yan nung college siya pero hindi naging PBA player. Yung si Chong, Joey Marquez ay nagiging PBA player. Matangkad at naglalaro kasi yun. Kaya maraming chicks. Okay, tapusin na natin ang video. Balik tayo kay Richard. Ito. Diyan, Guma. Siguro itong t-shirt ni Richard ay hindi na ito isusuot niya kinabukasan. Ang dami ng niyan eh. Yung tilamsik ng tagok. Kaya hindi na yung kulay puti. Pag uwi niya ay siguradong Di ba? ibibigay na yan sa kanyang mga katulong. Anong ginagawa dito pa yung pag So, pabubulok na to. Tapos backline nito sa lupa, no? Wow! Okay! Alright. Oh, Nyok, sakay mo na yan. Tinga, mas malaki pa to kaysa sa'yo ah. Onyok pala Kaya yan. ba? Sige, sakay. Okay, maraming salamat Richard Guma. At sa iyong mga kasama at sa iyong magandang video sa iyong plantation. Hanggang sa muli mga ka-art lover.
Ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa channel para palagi kayong updated sa mga uploads. Salamat!